Buong pamilyang Duterte, winasak siniraan ni Trillanes kanina lang. Putang ina. Ang sabi niya, mula noong si Sara Duterte pumasok sa gobyerno ay tumanggap na ito ng perang galing sa illegal. Putang ina. Hindi lang si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte, si Pulong at si Basti Duterte, pati si Hanilit at si Kitty Duterte, dinamay na niya. Ang sabi niya, tumanggap sila ng perang galing sa illegal, galing sa drug lord. Putang ina. Ang tanong, sino pa ba ang naniniwala sa Trillanes na yan? Putang ina. Binigyan talaga nila ng pagkakataon na mag-testify ang Trillanes na yan. No? Ito mga putang inang mga congressman din. Mga utu-uto lang din. Alam nila na si Trillanes, wala nang naniniwalang tao dyan. Tapos, pinatestify pa rin nila. Putang ina. Alam naman natin na lahat ng pinagagawa nila ngayon ay para lang siraan ang mga Duterte. Kita mo? Pati si Hanilit at si Kitty Duterte, dinamay na nila. Putang ina. Sa kadispiraduhan nila, buong pamilyang Duterte na sinangkot na nila sa illegal na. Alam naman natin na pawang kasinungalingan ng lahat ng yan. Noon pa yan, sinungaling na yan si Trillanes. Putang ina talaga. Mapapamura ka talaga sa mga sinasabi ni Trillanes kanina. Itong mga congressman na binigyang credible itong si Trillanes, putang ina. Alam natin na ito yung mga taong tumanggap ng mali-malitang pera at ang gusto nila ay hindi makatakbo ang Duterte sa pagkapangulo. Dahil kapag nangyaring maupo si Inday Sara bilang isang pangulo, putang ina, alam nila na may paglalagyan sila. Kaya kinuha talaga nila si Trillanes. Dahil alam nila si Trillanes ay kalaban niya ang mga Duterte. Kaya lahat gagawin nila para masiraan ang mga Duterte. At alam naman natin si Trillanes, mahusay gumawa ng kwento yan. Noon pa yan, sa panahon ni Tatay Digong. Ganyang estilo niya sa mga bank account. Noon, yung sinabi niyang may 300 million si Tatay Digong mo yan. Putang ina, hindi na patunayan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang estilo niya. Bank account pa rin, deposito sa bangko. Grabe talaga. Kaya, namayagpag talaga ang kasamaan ngayon ng mga putang inang mga taong ito. Gusto talaga nilang mahawakan ang buong gobyerno. Kagaya ngayon, hawak nila ngayon ang gobyerno. Kaya, hindi sila papayag na ang Duterte ay makabalik. Dahil kapag nakabalik ang mga Duterte, lahat ubos. Dahil alam nila si Inday Sara times 10 ang bagsik yan kaysa kay Tatay Digong. Alam natin yan. Nanuntok nga yan ng sheriff. Ito pa kayang, iwan ko na lang kapag si Trillanes, no? Kapag si Sara na ang maupo bilang isang presidente, saan kaya ito pupulutin ang putang inang ito? Ngayon, malakas ang loob ng mga uking inang nila. Malakas ang loob nila. Kasi yung amo nila, isang bangag, kalaban ng mga Duterte at yan ang backer nila. Yan ang totoo. Malakas ang loob ng mga congressman, nito mga taong nilang Laila de Lima, Risa Ontiveros, ito po mga putang inang marami dyan sa politiko, Ping Lacson, si Soto, yung mga Abante, yung mga sumuporta sa impeachment ni Inday Sara, yan yung mga taong sangkot sa nakawan. Mga congressman, senador, ang dami. At sinabi na ng 18 Marines na yung mga taong yan ay tumanggap ng perang galing sa flood control scam. Kaya, 1+1 lang yan. Siniraan nila ang mga Duterte dahil alam nila na ang mga Duterte ay ang pangunahing kalaban ng mga Duterte ay ang mga korupsyon, ang mga kurakot na politiko. Kaya takot silang mabalik talaga si Inday Sara sa pagkapangulo, ang mga Duterte sa pagkapangulo. Lalong-lalo na si Inday Sara. Nako, ang bagsik ni Inday Sara.
mararanasan nila sa 2028. At itong mga taong ito, nako, ewan ko na lang talaga kung saan ito pupulutin. Sana tuluyan na to ni Inday Sara, no? Ipakulong. Yang pinagsasabi niya, kaso na yan, napakalaking kaso yan, bangko. Detalye ng bangko, bawal yan sa batas. Tapos siniwalat at wala pang katotohanan. Putang ina talaga. Itong si Trillanes, obses na obses ito sa mga Duterte. Dahil tinanggihan ito ni Tatay Digong na mag-vice president. Kaya mula noon, galit na ito sa mga Duterte kung ano-ano ng paninira ang ginagawa para sa mga Duterte. Tapos ito namang mga lukulukong congressman ngayon, natakot din kay Inday Sara, sangkot sa mga nakawan, ayaw nilang paupuin si Inday Sara. At binigyan talaga nila ng pagkakataon itong mga taong itong Trillanes, Madriaga, mga taong isang malaking kalokohan, isang malaking kasinungalingan. Dorlene Monroy, gago daw si Bongbong Marcos. Uy, huwag kang presidente natin yan, huwag mong tawagin gago. Dorlene Monroy. Sa bagay, totoo naman, hindi lang gago, kawatan pa. Yan ang talaga ang totoo. Presidente nyo, pinagmamalaki ninyo. Wala nang nagawa sa bayan, nagnakaw pa ang putang ina. Yan ang totoo. Bago kasi ako ganyan, kaya namula yung mata ko. Bongbong Marcos ba? Bangag-bangag ba? Hoy, kung bangag ang amo ninyo, huwag mo akong idamay. Pula lang yung mata ko kasi may ibang lahi kasi ako. Hindi yan pula, yan? Medyo may lahi kasi akong, alam niyo na, basta mga Duterte supporters, mga pogi yan. Kaya sa 2028, no, balik natin ang Duterte. Linisin ang gobyerno, isalpak sa kulungan ang mga korap na politiko, itong Trillanes, Laila de Lima at makakaliwang grupo, lahat mga congressman na may aligasyong tumanggap ng malita, putang ina, isalpak yan sa kulungan. Senador Martin Romualdez at lalong-lalo na si Bongbong Marcos. Yan naman talaga ang main. Yan ang gusto ng mga tao na si Bongbong Marcos ay makulong. Dahil lahat ng Pilipino naniniwala na si Bongbong Marcos ang may pakana sa nakawan ngayon sa gobyerno. Kahit bali-balik rin pa, kahit ano pang gawin nilang kwento, hindi na yan mababago ang pananaw ng maraming Pilipino na si Bongbong Marcos isang bangag at yan ang mastermind sa mga nakawan ngayon. Yan lang. Yan lang. Pag nangyari yan, masatisfy na ang mga Pilipino. Makakakuha na sila ng hustisya kapag nakulong itong si Bongbong Marcos at mga kasabwat niya sa nakawan ngayon. Yan lang ang mga hiling ng maraming Pilipino ngayon. At ito mga bangag na mga trolls niya, mga vloggers niya, makikita pa kaya natin ito kapag hindi na si Bongbong Marcos ang presidente? Yan ang malaking katanungan. Ang putang ina nila. Si Duterte ay pinakamagaling. Magaling naman talaga si Duterte. Noon pa yan. Dahil kung hindi yan magaling, bakit napaganda nila ang Davao? Bakit ang Davao ang pinaka magandang city sa buong Pilipinas? Pinaka maunlad na syudad sa buong Pilipinas. Kaya Duterte lang ang may karapatang makapagpaganda ng Pilipinas, may karapatang mamuno sa Pilipinas. Yan ang totoo. Shout out kay John Frigiliana. Tanga talaga si Bongbong. Tama, si Bongbong Marcos hindi lang tanga, bangag at adik pa. Yan. Si Campo Dong, baliw na yan si Trillian. Baliw naman talaga si Trillian. Alam natin yan. Noon pa yan, baliw naman talaga yan. Trillanes, Laila de Lima, mga makakaliwang grupo, may tililing yan. Hindi na kailangan niyang sabihin dahil ang lahat ng tao alam na si Trillanes ay wala sa katinuan. May tililing yan.
Kung mahari pa, inutils ang mga inutil. Tama, kung hindi inutil si Bongbong Marcos, ano ba ang nagawa niya? Walang nagawa. So, ibig sabihin, inutil.